ating naman. partner, ang founding president ng Seniors Association Incorporated at tagapagsalita ng Aksyon para sa Pensyon Coalition, si Sir Floro Francisco. Sir, magandang umaga po. Doris at Robert sa Tandem ng Bayan. Good morning, sir. Magandang umaga po, Sister Doris at Brother Robert. At magandang umaga sa lahat ng tagapakinig ng DCMM Tandem ng Bayan. Ayan, maraming Nagulat salamat. ako doon sa sister. Si sister, na-imagine ko tuloy si partner ko, Sir Floro. Sir, hindi daw kinikilala yung digital ID. Bakit ganun? Kawawa naman ang mga lolo at lola Pinagawa, natin. tapos hindi Oo, kinikilala. Kasi hindi kikilalanin. Ala. Oho, yan nga ho ang problema at maraming establishmento na hindi kinikilala ang mga ID. Katunayan yan, under the law, maski anong ID ang dala mo, basta meron kang litrato, may pangalan ka at nandun yung birthday mo, dapat ay irerespeto na nila yun dun sa discounts. Nakasulat yan po sa Republic Act 9494. Opo, minsan kasi sir, ang sasabihin, senior citizen ID po. Ganun lang pag binigyan mo ng ibang ID, ay hindi po nga. ito, yung in-issue po sa inyo ng senior citizen. May mga ganun din na Kaya hinahanap. nga eh. Paano nagiging diskarte ng mga lolo at lola natin sa ganun, sir? Opo, yan po ang tinuturo namin sa mga miyembro namin na binibigyan namin sila ng assertiveness training para i-assert nila at i-gate nila yung kanilang karapatan. At ang problema ay wala naman pong nag-e-enforce ng maayos sa batas. No? Maraming mga tinatawag na OSCA na dapat ay nagpapatupad nito pero wala naman hong nagmo-monitor at hindi alam ng mga seniors kung saan sila tatagpo pag sila ay hindi nabibigyan ng tamang pagkalinga at pag-atensyon dun sa usapin ng discount. Opo. Kasi, di ba partner, ang lolo, alam mo naman, lolo, lola, hindi naman yan kasing lakas pa natin Correct. na kayang maglaan ng mahabang oras makipagdebate doon sa Oo nasa naman. counter. Regarding this, minsan sasabihin nila, hey, sige na, matapos na lang. So, Oo. yung pension niya, Pagod yung na ako, kakaunting yung pera gaganon. niya, imbis na may discount pa, wala na, naipambili na without Oo yung nga. discount na para sa kanila. Paano pag ganun, sir? Anong gagawin? Anong turo ninyo sa mga senior citizen na dapat encounter nilang nila? gawin? Ano pong Oo. dapat nilang isagot at anong dapat nilang gawin? Sinasabihan po namin sila na i-assert nila yung kanilang rights at i-gate nila na meron naman pong nakasulat sa batas at in fact ay may mga penal provisions yung batas at dapat ay mag-complain sila. So normally ako ang ginagawa ko, nagkikipag-usap ako sa manager kasi yung mga nakaharap lang sa counter wala namang powers yan mag-decide kung ano lang instruction sa kanila. Opo. So yun ang tinuturo namin na i-assert ninyo at kausapin nyo yung mga manager at bantaan nyo sila na i-complain nyo dahil meron po tayong batas na kung saan ay may mga penal provisions na nakasaad doon. At ang problema lang ay hindi nga ito masyadong pinapansin at hindi maliwanag kung saan ka dudulog kung ikaw ay may problemang ganyan. Tama. Ang sinasabi sa batas, pwede kang mag-complain sa OSCA, pero ang problema po natin, karamihan ng mga nasa OSCA ay hindi po nila alam yung batas at Yun hindi nga nila alam po. yung kanilang papel. Yun nga Ang po nalalaman lang ng sinasabi mga ko tao sa OSCA ay tungkol sa ayuda at saka sa pensyon. Correct. So, yun nga po sinasabi ko, sir, na parang merong mga benepisyo na mandato naman yan, kaya lang hindi alam. So, sobrang kulang po ang information dissemination. Hindi lamang po doon sa mga benepisyaryo, doon sa mga seniors, kundi doon sa mga magpapatupad niyan. For example, yun nga pa mga restaurant, partner, di ba? Yung mga bus at jeep na meron naman talagang benepisyo. So, paano po natin mapupunan yung ganong klaseng kakulangan ng impormasyon? Yun nga po, ang ginagawa lang po namin ay awareness raising. Ang dami-dami pong social media sites, maraming mga Facebook groups sa mga senior citizens. At doon namin po dinidiscuss ang mga issue na katulad niyan, no? Ang hinihiling po sana namin ay ilipat na po ang pamamahala ng OSCA sa National Commission of Senior Citizens. Kasi kung ang OSCA head ay
appointed ng mga politika, hindi po maghahabol ang mga munisipyo sa mga violators ng mga establishmento sa kanilang bayan kasi po mawawalan po sila ng kita diyan, may business permit silang hinahabol, may local taxes silang hinahabol at syempre yung mga relasyon nila sa mga negosyante, alam mo mga politika, hindi nila paiiralin 'yan. So kailangan po ay magkaroon ng ngipin ang National Commission of Senior Citizens. At ang hinihiling ko po ay sana bigyan po sila ng quasi-judicial authority para pwede silang magsubpina ng mga violators at pwede rin po silang magrekomenda ng mga pagkakulong kasi nandun naman po sa batas yung mga Opo. penalties na yan. Opo. Opo. Sir Floro, may nagme-message lang dito sa atin sa YouTube. Ang sabi Ang nila, sabi? may mga establishment daw na sobrang higpit. Kapag walang booklet, kahit dala mo yung senior citizen ID mo, wala kang makukuha. Ayaw Hindi pa nila rin? i-apply yung Oo. benefits for you. Tama po ba yun? Yun nga po ang problema kasi hindi maliwanag dahil nagkaroon po ng batas na hindi na kailangan yung booklet. Pero ang pagkakaintindi ng karamihan, hindi na kailangan ng booklet tungkol lang sa medisina. Hindi po kasali, hindi po na maliwanag na ito pwede rin sa mga Gatas, pagkain mga sa mga establishmento. Grocery. Ang mga supermarket Resto. po, hinahanapan pa rin sila ng booklet. Opo, meron din dito sumbong partner. May Oo. mga resto daw. Ang banggit nila based on experience daw nila, binondo. Oh. Ang higpit daw pagdating lalo sa senior citizen Nako. ng discount. Oo, ayun na nga ang sinasabi ko, kulang sa kaalaman, hindi lang yung mga seniors, kundi yung magpapatupad Oo. sana. Kaya Yun nga po, nga. hindi namin mahigpit itong mga establishmento, mababawasan naman po ito sa kanilang tax. Oo. Di tayo po ay patuloy na lang na magiging partner, mapagmasid sa mga ganyang klaseng violations nang sa ganun nga ay makapagreklamo. Kaya lang, kailangan magtalaga kung saan talaga sila makakapagreklamo. May reklamo nga po pwede basta tumawag Saan lang ang kayo. takbo mo? Di ba? Saan? Tatakbo ka ng OSCA, sabi din dito. Tama po yung sinasabi ni Sir. Pagdating mo sa OSCA, hindi nila alam kung ano din yung gagawin. Minsan Yun na unwelcoming nga. pa daw. Yun na nga, 'di ba? Sabi ko, susupladahan ka pa Susupladahan ka pa. kung ikaw ay senior. Sinupladahan ka. Ano na lang gagawin mo? No, 'di ba? Hindi nyo nga kinubos. Meron pa po mga OSCA na hindi senior citizen Kita mo. at hindi sila qualified doon sa position nila. Naku, iba pa yun. Ay, di Ibang yun naman. usapin pa Yun, wala na tayong magagawa sa ngayon. Pero, Kailangan nating ilaban yung advocacy na ito ng mga lolo't lola natin. Huwag po kayong mag-alala. Kinokolekta po namin lahat ng mga binabanggit na mga issue ninyo, yung mga mini-message po Yan. ninyo sa amin ngayon. Siyempre, hanap tayo ng proper authority para may address. So maganda yung punto ni Sir. May malaki ho tayong problema, sir. Kasi ang problema natin, hindi lumalaban yung mga senior citizens organization sa mga bayan-bayan kasi ang mga officers ng mga federation ay mga politically appointed. Yung mga organisasyon ng mga senior citizens, karamihan dyan inorganisa ni mayor at saka ni kapitan. Kaya hindi aangal yung mga yan. Ang hinahanap namin yung may right to self-organization ng mga seniors. Mag-organize kami ng sarili namin. Hindi kami pakikialaman ng mayor at saka kapitan sa pag-i-eleksyon namin at saka pagpili namin ng mga leader. Kaya walang lumalaban kasi karamihan ng mga leader ng mga senior citizen, bata ni mayor, bata ni kapitan. Yung ilan lang po yung tunay na senior citizens organization na nag-organisa sa sarili nilang pagkilos dapat at hindi salain sila po yan. dinidiktahan ng mga LGU. Opo. Tsaka huwag tumigil pa rin sa pagrereklamo. Oo, sabi ko dapat nga- talaga kasi sasabihin nila at the end of the- Hindi, wala pong complaint Kaya sa amin. nga, Yun yung mahirap pag Sabi walang... ko, wala tayong magagawa sa ngayon. Pero dapat nga ipunin yung mga reklamo at pursigihin talaga kung paano natin makukuha ang tamang benepisyo. For the meantime, Sir Floro, maraming Opo, maraming salamat po, sir. Magkaroon po tayo ng Ano Hall po? of Shame. Dapat Pwede. magkaroon ng shaming program tayo. I-Hall of Shame natin yung mga malalaking establishmento para Sige bigyan po. ng example. Babalikan ka namin sa mga susunod na araw, sir. Ilalatag pa Yes. natin yan. Hindi natin bibitawan itong issue ng mga lolo't lola dahil mahal po namin ang mga lolo't lola namin. May part 2 tayo, sir, ha? Ilatag mo Thank yung mga you. nakikita ninyong solusyon dyan. For the meantime, thank you, sir. Salamat. Okay po, maraming salamat po. Salamat po si Sir Floro Francisco, ang founding president ng Seniors for Seniors Association Incorporated. Totoo naman Alam yung mo ba, partner? Yun ang